Ito yung kulay ng ating fertilizer dahil ito ay may dalawang sakong 1620, isang triple 14 at yung puti yan na po yung calcium nitrate mga ka-farmer. Ayan mga ka-farmers, ang magandang buhay. Nandito na naman tayo sa ating palayan at fertilizer time. Ayan, maglalagay tayo ng fertilizer. Medyo busy tayo. Ayan, so fertilizer tayo mga farmer at medyo makapal po itong ating naisabog. Pero ayan, bahala na, naandyan na andyan na yan. So ilaban na lang natin. Medyo makapal lang talaga dahil napa 90 kilos yata ito. 90 kilos po mga farmer, kaya medyo makapal. Sabog kasi, kaya ang hirap din na sabi ko nga, kung susundin ko yung kung susundin po natin to, nasa mga 45 lang siguro kung tanim mga 40 to 45 kilos ang required sa isang hektarya. 36 sa isang hektarya, so ito 1.2, mga 40, mga ganun, 45. So kaya lang, sabi ko nga, dahil sabog tanim, di natin alam na yung mga ibon, di ba? Ang dami din po kasing kalaban pag sabog tanim, especially yung mga ibon dahil kakainin po yung mga binhi, no? Tapos naandyan pa yung kuhol, di ba? So sabi ko, yung 60 kilos yung sinabog, nakita ko sa loob, parang kaunti. Mayroon pang space, marami pa pong space sa loob. Nadaan lang talaga sa makapal na maraming bunga. Hybrid po kasi talagang marami magbunga. So sabi ko, dagdagan po ko pa kaya ng 30 kilos. Sabi ni tatay pong parang makapal. Makapal po sa hybrid pero kung sa inbreed, manipis naman ito mga farmer. Kung sa inbreed po, tingnan niyo makapal nila. Ito, yun, hindi mo na makita yung spacing yung mga tubig, hindi mo na halos makita pagka sinilip mo dito. Pero pagka ayan, makikita mo pa pero kakapal po ito dahil po magsuhi ang ang hybrid. Tingnan na lang natin. So at least nararanasan natin yung kasi nasa trial pa rin naman po tayo. Pero yun nga, sa susunod po try kong mag drum seeder. Nakipag-coordinate na ako kay Mr. Francis Netura. Actually yung presyo po nila compare sa Shopee, medyo mas mahal sa kanila. Kaya lang, ang inaano ko naman doon, kung mapupuntahan ko po siya, may i-demo niya sa akin at mapapakita niya po kung paano talaga gagamitin. Kasi yun talagang instructor yun, kumbaga teacher siya sa kanyang integrated farm, na parang school na din po. So mas maganda na maituturo po nila ng tama. Hindi yung sa online bibili ka hula-hula na lang kung paano gagamitin. Pero although mabilis din lang naman, kaya lang mas maganda na din po yung may mga kasi may mga knowledge na makukuha din. So sabi ko nga, baka mag-adventure na lang po kami sa Isabela. Nasa Isabela po kasi sila. Sabi ko, adventure na lang tayo sa Isabela at try natin kuhanin yung drum seeder na mas modern po yun kumpara doon sa kulay orange na drum seeder. So mas maganda na doon na tayo sa sa modern, di ba? Mas modern po. Tingnan natin. Sinusubukan ng lahat. So nasa 10,000 ata yung drum seeder. Hopefully ay magamit ng maayos at mas maging maganda po yung resulta na sa paggamit natin. So pagbigyan natin mga farmer yung bagong technology na yun ang kinaganda sa drum seeder, para ka din nagsabog at the same time para ka din nagtanim. Makukuha mo yung magandang yung ilang advantage po ng sabog, kagaya ng may spacing siya. So yung hangin, hindi basta-basta dadapa yung palay. Although syempre iba pa rin po yung nakatanim. Syempre yung nakatanim mas nakabaon yung ugat. Si tatay pong sabog na sila bilis sa kabila nag-aabono din. Tama lang yung ganyan tubig pag-aabono kasi
Hindi mo naman kailangan ng napakakapal na tubig mga ka-farmer. Basta't may putik-putik lang, ayos yan. Malulusaw din naman po yung fertilizer. Same time, concentrated, ano? Sip-sip agad nila. Baka mag-apat kami kasi sa program po ng SL lang, ano 4 na beses. Sa top dressing 2 beses. Buti kikita mo Tindanom Kingaliwan lugar, Diyos ko. Aspak tayo mga. Ayan, malapit nang matapos. Alas 8. Bilis lang ha. So 4 na sako na pong pinalagay ko. Medyo makapal Pa si tatay, pahulip-hulip lang. Mahuli na yan tay. Hindi. Bata pa eh. Wala pa mang 1 buwan. Baka makahabol ano. Ganda nung kanya nag 1620 din po siya. Ayun naglumot, nagkulay green. Yan din po ang hahabulin natin. Actually ayan nga yung nagkulay green din po yung yung mga tumalsik. Yung tumalsik siguro nag-abono siya. Ayan, may kulay green na okay lang yan mga ka-farmer. So tayo naman 1620 din, mag-aano na din yan, lulumot din yan. Tama lang, kahit gaganyan okay lang yan yung may tubig-tubig lang, okay lang yan. Kaya lang kinatatakot ni tatay, baka daw po marangkada yung damo. Ang style ni tatay ng pag-aabono, di ikutan niya yan. Pagkaikot niya sa loob, hindi niya po pinapalagpas yung para abutin yung gilid, nga naman tatapon sa kabila, di ba? Ang ginagawa niya hanggang diyan lang yung sabog niya. Pagdating dito, dadaanan niya na po ito. Pag gano'n naman dito na lang. So hindi na yung abono, hindi nakakapunta sa kabila. Ang ganda ng pagkaka-fertilizer ni natatay dito mga ka-farmer naglumot siya. Ang ganda. Yan ang magandang sign. Kasi nga yung lumot, yan ang kinaganda sa lumot. Pagka nalumot po yung nagkalumot yung lupa daw, hindi makakatubo yung damo. Kumbaga nako-cover niya. So hintayin po natin mga after a week idadaanan natin to. Kita natin yan kung mapapalumot natin yung ating lupa kagaya nito. Yun maganda, ganyan mga farmer. Ayan kita nyo yan. Yan lumot, diba? Ganda. Ito naman kasi 1 week ahead ito. Itong tayo baka mag-apat po tayong beses mag-fertilizer kasi yung schedule po nung nakita ko yung protocol niya is 4 times 4 times po. Magkakadalawang beses sa top dress. 40 days tapos 55 days. 40 to 45 days. Puro 4600 lang po yun. Baka 2 o 3 ang ilagay natin. Tapos sa 55 days naman ay doon na po papasok yung potassium, muriate of potash, yung 0060. Yun na yung pampalintog ng bunga, pampalaman. Ang galing po yung pag inanalyze ko, tama nga naman hindi na muna isinabay doon sa paglilihi yung potassium. Inilagay yung potassium sa huli na, yung buntis na po yung palay. So yun ang isa sa mga bagong natin na i-apply na bagong practice. Ayan, hopefully ay maging mas maganda po ngayon kumpara sa dati, kasi yung dati medyo nahuli po kami 3 beses lang tapos nahuli pa.
So ang nawala doon yung mapaganda mo yung bunga, yung paglilihi. Hindi po kami nakatiming doon sa paglilihi. Pero ngayon ito paglilihi makukuha na natin to dahil may paraan na po tayo para malaman. Tsaka itong SL19 ay nagbigay po ng program mismo pagsabog tanim, mga farmer. Yan, pagsabog tanim meron siyang meron na siyang program. Ang ganda. So halos tapos na. Tinulungan po si tatay ni dito sa kabila, si Makmak. Yung mga matatapakan na yan, tatayo din yan. Medyo nagdilaw na nga yung okay lang yan, normal lang naman po yung dulo. Ayan humihingi na agad ng sustansya. Epekto din po ng herbicide din siguro. Yung mga parang brown. Ito maganda na After 1 week dapat ganito na din yung sa atin kataas. Talagang walang takas, tay. Dinaanan niya uli. Meron pa ba po ba doon? Meron pa naman doon. Baka yung mga panggilid nagtira ng konti si Makmak siguro. Ganda yung pagkakasabog ni na tatay dito, naglumot Ano yan yung 1620. 00 tsaka 1620. 20. Kahit sa fish pond kung gusto mo maglumot 1620 talaga linalagay. Umangat na Ganda. Sustansya. Ang ganda. Sana mapaganyan natin to. Ganda. Solid. Ito yung kulay ng ating fertilizer dahil ito ay may dalawang sakong 1620, isang triple 14 at yung puti yan na po yung calcium nitrate, mga ka-farmer. So tingnan natin yung first time kong magagamit ng calcium nitrate po sa palayan. First time kong magpasabog. Tingnan natin kung maganda epekto. Dapat lumaki ang bulas dahil yung calcium nitrate po talaga nagpapabulas talaga siya Excited na ako dito. Nakakatuwa po talaga, sa totoo lang. I-enjoy ako sa rice farming, mga farmer. Ayan. Next God willing ay sasakay ako sa harvester. Iusapan natin yung mga tropa, sakay tayo sa harvester kahit isang ikot lang, mga farmer. Makita natin yung operation nila. So ayun, Tatay Peling, ayan po yung ating kapitbahay, tatay po ni Kuya Gido, yung may kiskisan. Yan naman ang libangan niya, papaaraw, maganda, healthy po ang hindi lang nagiging healthy pagka yung nag-i-spray ka
Pagka yung nag-i-spray ka ng mga insecticide tapos sinalubong mo ang hangin, okay lang po kunyari dito ang hangin, dito ka na mag-umpisa pag ganon, para yung hangin patulak, hindi ka masasalubong, no? So ganun lang naman po ang style. Okay lang yung bahay. Okay na pala, tapos na ni tatay. Wala mang 2 oras. Umpisa. Oh, 1 oras lang. 1 oras lang po nagsabog. Okay na. Tapos na. Ang susunod po pala natin dito baka Saturday after 5 days. Ayun na yung fungicide na po tayo na Antracol ang papagamit ko, yung may zinc na kasama para medyo may may kasabay na siyang zinc, no? Pero ang gagamitin din natin na fertilizer dito na urea, yun na yung Vikings with zinc na rin po para na din siguro mag-aapat tayo, no? Mga 5 siguro lalagay natin, pangalawang abono. Ganda tayo ng lumot, 1620 lang kaban po inilagay ninyo? Isang kabal na. Na? 1620. Tapos po Nakalilagyan ng uno medyang pan. Urea. Maganda eh. Oo. Iitin. Parang pinatong lang po siya, no? Habol nga ito. Di nagalaw yung ugat eh. Hindi na ako yung ugat. Oo. Mahirap kasi yung pinapagpag pa eh. Yun, hihinto talaga. Pupula yun, pupula. Opo, kasi magre-recover yun. Mag-recover muna bago May iwan yun, no? Oo. Ito maganda kasi kuha yung ugat eh. Tigas eh. Habol yan. Sabay lang. Tigas yung lupa kaya maganda yung malambot na lupa. Yan na, alas 8 na pala, mahigit. Ako naman ay pupunta na ng palengke, mga ka-farmer. Ayan, nahatid ko si Chichi sa school. After an hour, babalikan ko siya. Ayan. Tapos pasyal tayo sa palengke dahil may ayuda si Ate Dalaga. Wow, talaga naman, sana all. Meron po siyang ayudang matatanggap. So ayan, hanggang dito na lang po muna. Kaya nabangan natin. Ang susunod nating vlog dito ay fungicide. Ayan, magpo-fungicide tayo. At mag-i-spray din tayo ng ng ating foliar, yung ating fish amino acid, mga farmer. So na din yon. Ako, kailan ba yon? Wala yata kami nang pag nagpa-spray ako. But anyway, papa-spray ko, prepare ko na yon. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay.